magpakasal ka na. Sabi ko nga sa'yo, di ba? Sana pinatay mo na lang ako. Kaysa paunti-unti ng ganito. Ginawa ko lang yun. Yung sinabi ko na may kinasal na ako, pero hindi talaga kami kinasal. Hindi namin sinabi ko lang yun. Para makalayo na ako sa'yo. Alam mo, naawa pa ako sa'yo eh. Yung ginawa mo, papakulong kita. Bakit umabot kayo sa punto na mayroong pang judge ba yun, sir? Nagal lang yun, ma'am. Yung parang Script. script lang yun, ma'am. Para Script lang, yan, sir. Nagmamakaawa ako sa'yo na piliin mo kami ng anak mo. Bakit ka ganyan? Pinag-iinit kita ng tubig. Para sa paa mo. Pinag-ihilot kita pag masama yung pakiramdam mo. Kahit ako, kahit masama yung pakiramdam ko, iniintindi pa rin kita. Tapos sasabihin mo sa akin, may nakikita kang mali sa akin ngayon. Ngayon wala na. Sasabihin mo wala akong pagmamahal. Ano ginawa ko noon? 8 taon. Ngayon may nakita kang masama sa akin. Iiwanan mo ako bigla. Sana kung sinabi mo agad. Hindi biglaan. Pag-iisip ko. Yun na, wala na pala. Wala ka ng pagmamahal sa akin. Sobrang mahal kita. Sobrang kitang mahal. Magandang araw, Ma'am Jezabel. Araw po. Nandito kami para malaman yung kwento ng buhay po ninyo at ni Sir Ben. Paano kayo nagkakilala? Ano po yun, dating app po yun. Parang ano lang, trip-trip lang namin noon. Kasi sabi ko, wala naman, single naman po lahat, parehas. 2 taon ako bago nag-jowa. Nakilala ko po siya doon. Ako pa nga po nag-una ng message, ganito. Nag-send ako ng emoji, gano'n, ganyan. Hanggang sa magkakilala, nagkita kami. Diyan kami nakita sa Gaisanoy kasi syempre takot po ako mamaya. Hindi siya yun. Ayun ma'am, nagsimula po doon. Nung nagkita kami, doon na po siya nagsimulang manligaw. Ano yung mga nagustuhan mo sa kanya? Napakabait niya ma'am. Talagang napakabuti niya. Makadiyos siya ma'am eh. Lagi kami, niya ako niyayaya sa simbahan. Yung mga goods talaga ma'am, nakita ko sa kanya lahat. Ano yung trabaho niyo nung panahon na yun, Ma'am? Kashare po ko dyan sa may Pure Gold ako. At si Sir Benny? Ano po siya noon, nag-aaral pa po ng Marine sa Tanay. Paano nagbago yung buhay niyo, Ma'am, nung kayo ay nagka-baby na? Nag-leave ako. Sakto naman po nag-up na yung position ko noon. Naging team leader po ako ng Pure Gold. Pag-up ko noon, okay naman siya, ma'am. Nakatrabaho siya ng dicer dito, Super 8. Sabi ko, pag nanganak ako, gusto ko doon sa parents ko. Kaya nung sabi ko, umuwi ako ng Romblon noon, 3 months pa lang, hindi ko pa nga. Ayun po, doon po ko nanganak sa amin sa Romblon. Pagtapos ng nanganak ko, nagsabi siya, sabi niya, gusto niyang umakyat ng barko. Nag-go kami doon, ma'am. Sige, kinuhaan namin siya ng passport, lahat. Ako po nag-asikaso. Tapos nung nakapasok na siya sa barko, yun medyo talagang kami kasi yung maternity ko, lahat, nag-loan po ako. Dami kong loan, ma'am. Kaya po nung nag-loan po ako, nag-a-apply na siya kasi malaki rin po ang gagastusin. Barko po kasi, siya sa Tugo. Mga 5 months lang siya doon, tapos bumaba. Kung hindi kami nag-intindihan, sasabihin namin sa isa't isa. Kung may sekreto man, sasabihin namin sa isa't isa. Kasi siya, ma'am, talagang hindi siya nagsasabi ng problema niya. Nagiging proud ako sa kanya kasi sinusulo niya lang eh. Nag-hire po si Coast Guard. E di po nag-apply po. Ako po nag-send ng mga requirements niya online. Ayun po, nakapasok siya. Ayun po, nagsimula na po lahat. Ang dami ko. Yung mga utang na dati namin, nadagdagan pa na nadagdagan. Hindi ko po sinabi yun, ma'am. Sa pamilya, hindi ko po sinabi. Sabi ko, kaya ko naman yan lutasin. Hindi na kailangang sabihin pa kung magkano. Kasi ako mag-isa, ma'am eh. Hindi naman sasapat po yun, yung sahod. Tapos, nagbukod na rin po kasi kami nung time, ma'am. Nung nasa bar ko siya, sabi ko. Nasa tiyan niya na apartment, nagbukod kami doon. Nag-1 year siya doon, ma'am. Nagsabi na rin naman ako kung pwede na tayo ikasal. Ang sabi niya po, hindi pa pwede kasi nga 1 year pa lang siya. Sige, next year, baka pwede na tayo next year kasi maglo-loan daw siya nun, ma'am. Nag-loan po siya ng malaki ring amount. Marami ang nagtatanong, Ma'am, paano ho siya nag-propose po sa inyo? Hindi, anong sabi ko kasi? Sabi,
set na talaga kami ng prenup namin. Sabi ko, Daddy, mag-prenup na tayo. Kung gusto mo lang naman. Go naman siya, ma'am. Sige, sabi niya. Sabi ko, hindi magseset ako kasi may nag-i-score na po ako kung saan ako pwedeng tumingin. May nag-discount kanyan. 10K nga yung nandun sa may Wellmark. Sabi ko, gusto mo ba? Sabi niya, sige, sabi niya gano'n. Pumayag siya. Ibig sabihin, ma'am, walang proposal na nangyari bago yung prenup. Yes po. Kasi ano naman, may anak na rin naman kami. Pero syempre bilang babae, ma'am, sabi ko, uy, ganito ma'am, nagsisend ako sa kanya, mga sing-sing, ganyan, ma'am, para, Paparinig ka sa oo, kanya. ma'am, siyempre may babae. Pero nung, kaya hindi ko rin alam na gagawin niya. Sobrang sa'yo, ma'am, kasi ito yung inaantay ko. Lahat ng babae naman gusto makasal, di ba, ma'am? Sabi ko, sa tagal ng panahon, makakasal na kami, magagamit ko na yung ipilyedo niya. Hindi ko alam na mangyayaring ganito. Parang nanaginip ako, ma'am, pagising ko, bangungot na to. Hindi ko wala kasi kaming hiwalayan. Matatanggap ko po sana kung naghiwalay kami. Kaso hindi eh. Sino ang nag-asikaso ng kasal, ma'am? Ako po. Lahat. Yes. Meron tayong pinag-uusapang catering, venue. Yung catering, ma'am, sabi parang, kasi sobrang dami ng kamag-anak namin sa Romblon. Kaya pinag-isipan namin, sabi namin, baka may magtampo. Kaya ang ginawa po namin sa bahay lang. Bahay lang. Sakto po nung December, yun nga po, nakwento ko po, nanganak yung baboy ng papa. Binigyan niya ako isa, tapos dumili ako na isa para palakihin namin, para yun yung panghanda namin. Okay. Bale, ano yan, ma'am? Church wedding po kayo or civil wedding? Search wedding po. Okay. Ngayon, bago ka ikasal, may mga requirements pa, may mga papel. Nabanggit nyo may marriage license, may counseling pa. Yes po. Pero, So, nakakuha kayo, ma'am. ma'am, yung Senomar kasi niya, December ko pa siya kinuha. So, single siya sa panahon yes na po, yun. opo. Kasi ang valid po yata ng Senomar 6 months. Okay. May wedding gown na po kayo. Ng Romblon, dapat ang plano is tatahi. Sabi nila, bili na lang kasi mas mahal po yung renta. Kaya bumili po ako. Na-fit nyo rin. Yes po. Nag-send na kayo ng mga invitations nyo? Yes po, nag-send up po ako sa mga kakilala ko, sa mga friends ko po. Sabi, hindi nga sila makapunta si malayo. Mm-mm. Actually, ma'am, mula na nagsama kami, wala naman po talaga nagbago. Siguro po, naging bulag lang ako. Kasi hindi ako kasi mahilig mag-check ng phone. Hindi ko hawak yung account niya. Lahat, ma'am, hindi ko hawak. Pati ATM niya, hindi ako kinukuha yun. Kung ano lang po bibigay niya, yan po. Pero hindi ko, kasi talagang lubos po yung pagtiwala ko eh. Hindi ko alam na, ay, ganun pala, may tinatago siya. Paano nyo po nalaman na may babae, ma'am? Nag-post ang mama ng May 5. Mm-mm. May nag-comment doon na may babae nga daw po siya. Sabi ko, hindi ako naniwala kasi hanggat wala akong pruweba. Sabi po kasi doon ng mama ko, pinapaalam po namin sa pamilya ko, sa kamag-anak, na hindi po muna matutuloy yung kasal. Gawa po na may problema po si Guy, ganito. Pero hindi naman po sila naghiwalay. Yun ang sabi ng mama ko. Ito na yung pinapa-reschedule na ni Benny, yung kasal. Yes po, May 5. Okay. Tumawag siya kasi di ko siya makontak eh. Pero nagsabi siya ng May 4, sabi niya, o nagpapaalam na ako na sa mga kasama ko na uuwi ako dyan. May 5, sabi ko, bakit 8? Dapat kasi ang 8, kasi kukunin niya yung bands namin dito sa simbahan, sa may Pantok. Tapos kukunin pa niya yung license namin sa munisipyo. Kaya sabi ko, bakit alas 8 hindi pa siya nag-open? Around 10 pa siya nag-open, ma'am. Tumawag siya, sabi niya ganun, pwede bang i-reschedule natin yung kasal? Sabi niya, ma'am, nasyak ako. Kasi nandun ako eh, nayak ako. Sabi ko, bakit? Kasi nga daw po, hindi siya pinayagan. Nasaktan ako, ma'am, kasi lahat prepared na po lahat eh. Siya na lang talaga inaantay. Sabi ko, bakit? Sabi ko, ganun. May problema ba? Sabi ko sa kanya. Sabi, nade-depress daw po siya, na-stress daw po siya, napag-iinitan daw po siya sa loob. Sabi ko, hindi ko, naputol man, pinutol ko po yung tawag kasi hindi ko kaya. Kasi nasa labas ako, nakita ko ng tao na umiiyak. May nag-message sa akin, dami account. Binigay niya, nakita ko yung My Day. My Day ng babae na may kasamang lalaki. Alam ko sa sarili ko kung siya yun. Eh, walang taon eh. Alam ko ang tindig niya. Alam ko lahat sa kanya. Ay, sabi ko, nasaktan ako, ma'am.
hindi pa rin ako naniwala. Baka ano lang to, ganyan-ganyan. Nung tinanong ko, sabi ko, pa-check naman kung nakalib ba. Kasi sabi niya hindi siya nakalib eh. Chinek niya, sabi, ma'am, nakalib po. Sabay po kami naglib. Ano bang mali? Bakit wala man lang sinabi? Kasi mabuti naman kami sa kanya eh. Wala naman po kami naging problema. Tumawag siya, ma'am. Ayun nga po, tagal niya magsabi. Sabi niya, sorry. Sabi nga niya, kasal nga daw siya. Nung May 7. Oh, ma'am, sabi ko, bakit? Hindi ko matanggap, ma'am eh. Hindi ko talaga matanggap. Paano sa tingin mo nakilala niya itong babae? Sabi nung tropa, yung dami account, ma'am. Nakakasabay po nila sa inuman yung girl. Pero hindi niya ito kaopisina. Hindi po. Okay. Yun daw po ay kailan lang niya nakilala? Sabi niya nung January lang daw po, ma'am. Pinapili ko siya, ma'am. Siya ba yung pipiliin? Kasi, kami ng anak mo. Siya daw po, kasi mahal na daw po niya yung girl. Sabi ko, bakit biglang ganun? Sana noon pa sinabi mo sa akin na wala ka na palang pagmamahal sa amin ng anak mo. Hindi sana kami hahantong dito, mami. Hindi siya mababayan ng ganito. Kasi nasaktan po ako. Nag-send po siya ng video ng kasal nila. Okay. Church wedding po? Parang civil wedding po. Nag-send siya ng mga picture nila. Ang sakit po. May balita kayo, ma'am, kung nagsasama sila ngayon? Sabi ba po, nagsasama na daw po sila. Wala rin talaga akong alam. Tinanong ko naman siya kung bakit. Siya daw po may mali. Wala daw pong mali sa akin. Sabi ko, sabihin mo na lang ang totoo kung bakit, anong nangyari. Sana nung una, nalaman ko kung may problema ka sa akin. Kung kaya natin gawan ng paraan, gagawan ko, mami. Kaya ko pong tanggapin lahat. Lahat, ma'am, kaya kong tanggapin. Ayoko lang masira ang pamilya namin. Ngayon, ma'am, sa ginawa niya sa'yo, ano ang gusto mong mangyari? Yung mawalan ng work siya. Kung talagang mahal siya ng babae, magsimula sila ng una. Kasi kami, dami namin hirap, ma'am eh. Dami namin pagsubok talagang naranasan. Ang dami talaga, ma'am. Kaya sabi ko, kailangan mawala siya ng work. Una, sabi ko, kahit maging kabit ba ako, ma'am? Ang okay lang naman. Kasi may anak na kami eh. Ako naman na talaga yung nauna. Pero sabi ko pa nga sa kanya, ma'am, kung darating man ang panahon na tayo pa din, tatanggapin ka namin ng anak mo. Kahit ganito yung ginawa mo, tatanggapin ka pa rin namin. Sobrang sakit ng ginawa mo kasi wala kang pinakita sa amin noon. Hindi ko naman po hinihingi sa kanila yung sustento. Kung magbibigay sila, bahala po sila. Pero hindi po ako manghihingi. Grabe yung pagmamahal niyo talaga, Oo, ma'am. ma'am. Sobrang mahal ko siya. Ay, sobrang ko talaga siyang mahal. Magpa-file din ba kayo, ma'am, ng criminal case sa kanya? Sabi ng mama ko, ano dapat gagawin kaso. Sabi ko, mama, pwede po bang wag na? Wag na lang po siyang ipakulong. Kasi ama pa rin siya ng anak ko eh. Masakit sa akin kung nakakulong yung papa niya. Kumbaga, kung gusto mo lang mangyari talaga, administrative case dito kay Sir oo. Benny. Kaya nga sabi ko, kahit ano mangyari, kung kaya kong hindi palitan yung tatay ng anak ko, gagawin ko. Kasi mahal na mahal ko po siya, ma'am. Sobrang mahal ko po siya. Hindi mo naiisip na magmahal pa ng iba? Hindi pa sa ngayon, ma'am. Hindi lahat pala nang pinapakita sa'yo totoo. Sabi ko nga, bakit ganun? Ano ba kayo pinakamalaki kong kasalanan? Bakit ginawa sa akin to? Naging masama ba ako sa kanya? Na kailangan dumating sa ganito, naiiwan ako sa ganitong sitwasyon. Ang sakit-sakit, mami. Ang sakit talaga. Ngayong araw, sasamahan po namin kayo sa opisina po ng Internal Affairs Service po nila para po makapag-file na po tayo ng administrative complaint laban po kay Sir Benny. At mabibigyan din po kayo ng pagkakataon na makaharap po siya. Kung ano man po ang desisyon po ninyo, ma'am, no, nandito po kami nakaalalay po ang programa po sa inyo, si Senator Raffy Tulfo. So ngayong araw po, pupunta po tayo. Thank you Yun lamang po. po.
po sa pagpa-file ng administrative case sa Philippine Coast Guard ay unang-una po, kukunan po namin ng formal complaint ang complainant. Sa ngayon po si Ma'am Jezabel. So ang next step po ay papadalhan po namin ng summon si Apprentice Seaman Lagata para din po makuha namin ang kanyang sworn statement. And then after that, magsiset po kami ng date kung kailan po sila pwedeng magharap. And then pag nagkaharap na po sila, if ever lang talaga na hindi sila magkaroon ng settlement, then i-proceed na po namin into formal investigation. We can provide psychological counseling or counseling for Ma'am Jessa in order for her to cope up or mais yung nararamdaman niyang psychological trauma. Pwede din po nilang mapagkasunduan kung ano po ang hihilingin niyang tulong like financial support for their child by signing an undertaking of agreement which will be forwarded to the Coast Guard Finance para automatically madidak yung amount sa payroll or sa sahod ni Apprentice Seaman Lagata and will be automatically deposited to the land bank account of Miss Jessa. Sa lahat po ng mga officers and non-officers and even non-uniformed personnel ng Philippine Coast Guard, basahin po natin, bisitahin ulit at isapuso ang nilalaman ng Code of Conduct and Discipline ng Philippine Coast Guard for PCG uniformed personnel and also for PCG non-uniformed personnel. And particularly, the NHQ PCG SIGIA Circular Number 13-19 dated 18 November 2019. Sabi mo na kung bakit. Bakit kasi ganun bigla-bigla. Una pa lang nagpakatotoo ka. Hindi eh. Pabalik-balik ako. Wala mo naman yun, di ba? Ang hirap. Namumukha akong tanga yun. Bala kasal ka na. Una pa lang nagsabi ka na ng totoo. Hindi mo na ako pinahirapan. Pinahirapan mo pa ako eh. Umabot pa sa 2 araw na lang kasal na natin. Nasabihin mo, hindi ka pinayagan. Pero nakalib ka na. Bakit hindi mo naman ako nakasama ng matagal? Tapos bibiglayin mo ko ng sakit. Sabi ko nga sa'yo, di ba? Sana pinatay mo na lang ako. Kaysa paunti-unti. Anong ganito? Hindi ka na naaway. Ito, sabihin ko sa'yo. Mahal kita nung nung nagsama pa tayo. Pero in that time na-realize ko na nag-iiba yung ugali mo. Lagi mo na lang sinasaktan ng sarili mo. Dumating sa point na yun lahat ng mga inan natin, parang nawala na lang yung mga, parang wala tayong naipundar kahit ano. Mismo pagpunta ko lang doon sa bahay, pagdating ko, medyo magulo yung bahay. Nagtataka na nga yung parents ko eh, na bakit ikaw nagtatrabaho, dapat nagpapahinga ka muna kasi pagdating mo pagod ka. Sabi ko na lang, pinagtatanggol kita na hindi, okay lang ma. Alam ko naman, naiintindihan ko naman na napagod din to dito. That time na gusto kong magano yung sa katawan ko, yung mag-gym ako, hindi mo pinapayagan or ano. Sabi ko, hingi lang ako ng 1 oras lang para ko kasi para makabanding ko kayo lahat. Yung anak natin, gusto ko makabanding. Ang sagot mo sa akin? Hindi na, kasi naglaro na kami kanina. Yun. Ayun yung ko, sabi ko, bakit ganun? Bakit? Gusto ko 3 tayong nagbabanding eh. Yun yung inihiling ko lang eh. Kaso dumating sa punto na kahit konting bagay, pinag-aawayan pa natin. Konting bagay, nag-hysterical ka agad na gusto mong saktan ng sarili mo. Gusto mong yung sarili mo talagang sasaktan mo. Pinipigilan lang kita. Na kahit sabihin ko, ako na yung may mali, ako na yun. Niyakap na lang kita para hindi ka na makapagmalakit. Tapos nakikita ko anak natin umiiyak. Tapos that time nalaman ko lang na sinasagot ko pala yung parents ko. Nag-iba yung expression mo sa akin nung pagka-graduate ko, nag-iba yung ugali mo, ganyan. Ayun yung inano ko sa'yo. Kaya unti-unti gusto kong baguhin yung ko. Gusto kong pagtibayin yung pagmamahal ko sa'yo, pero wala na dumating sa punto na... Hindi tama yun eh.
Hindi mo pala ako mahal. Di sana sinabi mo nang mas nung una pa, maaga pa. Hindi Yun na nga, tayo sabihin ko humanto. nga sa'yo kasi hindi ko lang talaga may labas sa bibig ko. Gawa nga ng, yun yung pagkaano sa akin na nag-i-emotion ka agad. Kaya natatakot talaga ako na masaktan mo sarili mo. Kaya hindi ko O ngayon, anong ginawa mo? 2 araw na lang kasal na natin. 2 araw. May 5. May 5, Paano sabi sabihin mo, mo 2 atras araw? lang 10. yun. 10 yung kasal natin. May 7 ka umamin. Di ba nagsabi ako sa'yo na na May 5, pinakancel ko na yung kasal natin. Ginawa ko lang yun. Yung sinabi ko na may kinasal na ako, pero hindi talaga kami kinasal. Hindi namin sinabi ko lang yun. Para makalayo na ako sa'yo. Alam mo, naawa pa ako sa'yo eh. Yung ginawa mo, papakulong kita. Sinabi ko sa kanila na aawa ako sa'yo. Pero yung dahilan mo, napagkababaw. Mag-asawa tayo, nakikita mo na ugali ko. Ikaw ang hindi kita nakikita ugali. Alam mo, hindi ako nagkulang ng bilang tatay sa anak natin. Ando na tayo, hindi ka sana nagkulang. Pero bakit mo ginawa sa akin to? Sobrang sama ko ba ng babae? Bakit Hindi ka masama. ako? Hindi ka masama. Ngayon, nangyari to, marami nang nasasabi yung pamilya mo. May narinig ba kayo sa akin nung ako doon? Sa inyo? Wala naman, di ba? Kung gaano ko minahal, mas mahal ko pa ang pamilya mo kaysa sa mama ko. Nagbibigay ako sa pamilya mo kaysa sa mama ko. Tapos sasabihin niyo ganito? Na sinasagot ko sila? Anong pagsagot? Binura ko ba sila? Ina-admit nyo naman po na may third party po na involved po sa relasyon ninyo. Meron pong hawak po na video si ma'am, picture na kayo ay kinasal, civil wedding. Anong Ang masasabi mo yun, niyo? ma'am, is yung pictorial talaga, ma'am. Kasi nagal lang ako, sinabay ko lang yun, ma'am. Gawa nga ng, para lang makalayo na sa kanya, ma'am. Pero wala talaga naganap na kasal, ma'am. May proof ako na, pero makakuha ko na sa number, ma'am. Ayun, pakita ko sa'yo, ma'am. Pero paano mo, sir, nakilala itong babae? Ma'am, that time na, ma'am, na medyo talaga ako, na-stress na talaga ako sa ma'am. Wala na talaga akong maisip na, nandun na ako sa point na, hindi ko na alam yung naisip ko, ma'am. Nagpapahangin ako, ma'am. Doon ko siya lang nakilala, ma'am. Anong buwan po ito, sir? January, ma'am. At bakit umabot kayo sa punto na meron pang judge ba yun, sir? Mayor ba ang nakita doon Wala, sa ma'am. video? Nagal lang yun, ma'am. Yung parang Script lang yun, ma'am. Para Script lang, yan, ma'am. sir. Kanino kayo nagpagawa ng script, sir? Para ma-check natin, ma-verify natin. Nagal lang kami, ma'am. Naghanap lang kami, ma'am. Para lang makalayo na sa kanya, ma'am. Gawa-gawa lang namin, ma'am. Pero ang banggit nung babae, talagang kinasal po kayo. Hindi, ma'am. Pero bakit kailangan i-inform mo siya ilang araw bagong kasal? Iba kasi yung isip niya, ma'am, na kaya hindi ko lang mailabas talaga sa bibig ko, ma'am. Natatakot lang ako daw gawa nga ng iba yung emotion niya, ma'am. Yun lang ba yung dahilan mo o dahil mahal mo na yung girlfriend mo ngayon? Mahal ko yung girlfriend ko ngayon, ma'am. Paano yung si Ma'am Jessa at yung anak po ninyo, sir? Mali ko naman, ma'am. Kung maayos to, ma'am, na ma'am. Hindi ko naman iiwan yung anak ko, ma'am. Bibigyan ko ng sustento, ma'am. Kung ano yung kailangan ng bata, ibibigay ko lahat. Pero nakita nyo, nagbayad na kayo sa kasal ninyo, sa wedding cake ninyo, sa gown niya, sa souvenirs, sa venue ng kasal ninyo. Paano po yun, sir? Kung bigla-bigla mo na lang sasabihin, kawawa naman yung mga inimbita ninyo, yung mga abay, bisita. Ayun na, ma'am. Humingi ako ng pasensya sa kanila, ma'am. Kung hindi natuloy yung kasal namin, ma'am. Nag-prenup pa kayo ng December. Bakit ka pa nag-propose sa kanya kung 2025 pa lang, talagang ayaw mo na? Saan talaga ako gusto nun, ma'am? Umuulan talaga ako, ma'am. Yun yung ko, ma'am. Lagi akong nauula lang kung anong gusto niya. Yun, ma'am. Pero ikaw, sir, nabanggit mo sa programa na akala mo buntis yung babae, kaya pinakasalan mo. So anong Hindi siya totoo po buntis, dito? ma'am. Hindi talaga siya buntis. Ginagawa-gawa ko lang yun, ma'am. Para lumayo lang talaga sa kanya, ma'am. Wala na bang natitirang pagmamahal sa'yo, sir, dito kay Ma'am Jessa? Oo. Hindi ka nakipag-break po kay Ma'am Jessa. Hindi ako nakapag-break, ma'am. Pero yun nga, sir, mali pa rin yung ginawa mo na dalawang babae nasaktan mo ngayon. Ano yung bagay ba na meron sa girlfriend mo ngayon na wala kay Ma'am Jess? Wait natin ng 8 years. Kapag mahal sa magulang, ma'am. Ayun yung may ma'am na hindi ko nakakita sa kanya, ma'am. Oh my God! 8 taon, di mo nakita sa akin yun? Hindi pag-alaga sa magulang mo? Kung gano'n ko minahal magulang mo? Hindi mo nakita yun? Ano yun? Naubos yung bigay ng pama?
Nag-loan ako, di ba? Sa maternity ko, saan nakitira pa tayo doon? Naubos yun, 42,000 yun, Daddy. Tapos sabihin mo, hindi mo nakita yung pagmamahal ko sa parents mo. Oh my God. Walang taan. Wala pala kayong nakita sa akin na gano'n. Sana hindi na lang ako nagtiis sa inyo. Sana sinabi niyo na lang sa akin na mas maaga na wala pala akong pagmamahal sa inyo. Sana sinabi niyo na lang eh. Hindi, pinahaban niyo pa ako. Pinahaban niyo ako hanggang mag-8 taon na magkaanak tayo. Pinahaba mo pa. Sabihin mo, wala ako pagmamahal sa parents mo. Alam mo, tama mo yun. Kung gaano ko sila kamahal, ha? Bakit? Pag may birthday ang papa at mama mo, yung mga ate mo, nandun ako, ha? Pinagluluto ko sila. Mahal na mahal ko sila, eh. Ni minsan hindi ko sila siniraan sa pamilya ko. Wala akong siniraan. Alam mo na kung gaano kita kamahal kahit sa trabaho. Kahit nakikita ka nila, may babae kang kasama. Pinagtatanggal kita. Sabi ko, hindi yan. Hindi magagawa sa akin yun ni Benny. Hindi niya magagawa yun. Lagi kitang pinagmamalaki sa trabaho ko. Hindi ka ganun lalaki eh. Pero sasabihin mo na wala akong pagmamahal sa parents mo ngayon. Wala 8 taon. Ay, Diyos ko. Hindi ganyan na ang pagkakilala ko sa'yo, Benny. Nung umuwi kayo sa probinsya, di ba? Iniintindi ko kayo lahat. May narinig kayo sa amin. Sa'yo Tapos wala. ngayon may ganyan. Anak ko yan, alam ko ugali niyan. Hindi yan pala sagot sa magulang. Bakit nasabi mo na ganun? Kahit pinagsasabihan ko sa bahay, hindi yan sumasagot. Ma, Bakit ang ma. dami mong dahilan? Sana man lang noon, di ba? Sinabi ko sa'yo, sabihin mo kung anong dahilan. Yun lang ang dahilan mo. Mababaw na dahilan yun. Dahil lang sa isang babae. Nag-iba ng ano mo sa anak ko. Sinira mo ang buhay niya, Benny. Sa pamilya namin, walang nilulokong babae. Pero itong anak ko, sabi ko nga, ang daming pangarap niyan sa inyo. Pero anong ginawa mo? Hindi ka nag-isip. Sana malayo pa. Nagsabi ka na sa akin. Chat ako ng chat sa'yo. Tapos ngayon, yan ang dadahilan mo, Benny. Sa kakatihan mo na yun. Kung naging babae ka, naging makati ka. Lagi mo sinasabi mo ka akong pera. Hindi ko kailangan ng sustento mo. Hindi, kung kahit hindi mo sabihin sa sustento, gagawa pa rin ako ng bank account. Pag-open pa rin ako para sa bata. Akala ko makajus ka. Hindi pala eh. Nasa tago pala yung panluloko eh, no? Uwi ka ng bahay, dadasal tayo, kakain. Ano nangyayari? Sisimba? Ano nangyayari? Niloloko mo sarili mo? Babawas ka ng kasalanan? Sabado, pumunta ako ng simbahan. Pinagdasal ko. Sabi ko, nandito kami sa simbahan. Inaantay ko kung magpupunta ka. Hindi. Pinauna mo yung pride mo. Na dapat, ikaw yung magsusumamo sa akin eh, kasi ikaw may kasalanan. Pero ako'y nagmamakaawa sa'yo. Nagmamakaawa ako sa'yo na piliin mo kami ng anak mo. Alam mo naman yung hinahanap ka ng anak mo minsan. Tuwing gabi, hindi ka makontak. Sasabihin na anak mo, nakalapag yung phone ko. Mami, daddy call, daddy call. No, anak, hindi natin makontak ang daddy. Bakit ka ganyan? Sobrang sama pa namin sa'yo. Minahal kita, di ba? Sa tuwing uuwi ka. Pinag-iinit kita ng tubig. Para sa paa mo. Pinag-ihilot kita pag masama yung pakiramdam mo. Kahit ako, kahit masama yung pakiramdam ko, iniintindi pa rin kita. Tapos sasabihin mo sa akin, may nakikita kang mali sa akin ngayon. Ngayon wala na. Sasabihin mo wala akong pagmamahal. Ano ginawa ko noon? 8 taon. Alam mo bang hirap ko nung nagtitraining ka? Sinabi ko yun sa'yo, di ba lahat? Nakasangla, pati ATM ko nakasangla. Para may pambayad na ako sa sasakyan papunta sa training mo. Bakit nangingi ba ako sa parents mo? Hindi ako nangingi. Sinulong ko lahat kahit nahihirapan ako. Tapos sasabihin mo, wala akong pagmamahal. Pinagbabantaan kita. Kilala mo ako. Bakit? Nagawa ko bang malakit? Nagawa ko ba? Sasabihin mo, bakit nagagalit ka, di ba? Nagagalit ka yung... Saan mo sinasaktan? Yung pader, di ba? Bakit pinarinig ka ba sa akin? Sinabi ko ba sa parents ko? Wala akong
kita. Time na yun? Ano yung sasabihin mo? 3 buwan mo lang nakilala yung babae. Sinabi ko sa'yo, di ba, may concern pa ako sa inyo. Sasabihin, sinuncerin ko pa, nag-send ako sa ate mo na ganito, ganyan. As concerned ako sa'yo, sabi ng maraming nagsasabi na anong klaseng babae yun, kaya gusto ko ilayo ka doon. Kahit hindi mo na ako balikan, basta may layo ka lang doon, kasi hindi matino. Pero hindi. Concern ako sa'yo. Ilang beses ako tumatawag sa'yo, nagmamakaawa ako, hindi mo ako pinakinggan. Hindi mo malalanin mo. Hindi maayos to. Sabi mo sa akin, lahat ng away natin, pag-uusapan natin. Hindi natin hahayaang mabuwag yung pamilya natin. Ano sabi mo? Hindi mo hahayaang mawalan ng tatay yung anak mo. Di ba sinabi mo yan? Tapos ano mo yung ginawa mo? Sasabihin ng anak mo, paglaki niya, ganyan ang tatay niya. Dahil lang sa ganung reason, iniwanan mo kami. Hindi ka nanindigan sa mga sinabi mo. Marami tayong plano. Ang dami nating pangarap. Hindi na natupad eh. Gusto ko lang naman sana. Nagsabi ka ng maayos sa akin na hindi mo na ako mahal. Hindi kita mapapahiya ng ganito lang. Nasasaktan din ako, alam mo ba? Sobrang saktan ako. Ma'am Jessa, huling katanungan po bago po formally po na mag-file po kayo ng admin case. Ano po ang plano po ninyo banggitin? Yun nga po kung ano po yung... Ang plano po ninyo banggitin? Yun nga po kung ano po yung una kong decision, ma'am. Yun po rin pa rin po. Kasi nagdadalawang isip ako kung sabi niyo po may good news. Nagdadalawang isip ako eh, kung dapat. Pero wala akong naramdaman. Wala silang awa. Hindi ko naramdaman yung awa niya na gantong ginawa niya sa amin. Tapos nasiraan pa ako. Minsan di ko kaya ano po yung ma'am. Yes po. Apo, matanggal po siya sa trabaho niya. Yung sa kulong po niya, yung sa pagpapel namin sa Bausi, ko po yun. Pero mag-uusap muna kami ng mama ko. Anong dapat gawin? Thank you po ma'am no, na ma-assist po natin si Ma'am Jessa ngayong araw po dito sa ating opisina. Apo. Nagpapasalamat din po ako kay Jessa and kay Apprentice Seaman Lagata na pinaunlakan yung kahilingan namin na magkaharap sila at magkausap. However, yun nga po, hindi sila nagkasundo. So, and nakapag-file na rin si Jessa ng complaint. So we will proceed with the formal investigation for whatever administrative offense that Apprentice Seaman Lagata committed, and we will also provide the proper sanction for that. And yan lang po. Salamat. Sir Rafi, thank you po. Nakapag-file na po ako ng administrative case dito po sa NAIAS. Uwi muna kami ng Romblon habang inaantay po namin yung case. Mag-update na lang po sila sa amin. Thank you po. Bye-bye po.